Magandang araw. Ako nga pala si Lucy. Meow! Ang paboritong alaga ni Dr. Price. Hindi yung pangit na hamster na si Siri. Panggap yun eh. Meow! Sa ngayon, busy si Doc sa pagbuo ng bago niyang research topic. Kaya, hindi niya ako masyadong pinapansin. Duda rin ako na matuturuan niya kayo. Ganyan talaga siya kapag may iniisip. Walang kilala. Madalas, lutang ang utak. Meow! Ako na lang magtuturo sa inyo. Lagi ko nakikita mga ginagawa ni Doc, kaya alam ko. Kung okay lang sa inyo. Meow! Ano ba ang topic nyo? Madali lang pala. Kayang-kaya natin yan. Tara, simulan na natin. Meow! Yes, but if x equals pi, then... No, that wouldn't work. So I need to... Wait a minute! I got it! Sa video na ito, tuturuan ko kayo kung paano pumili ng topic na gusto nyo para sa inyong research study. Meow! Iga-guide ko kayo sa tamang paraan ng pag-narrow down ng inyong research topic nang sa ganun ay magkaroon kayo ng malinaw na focus sa topic na gusto nyo talagang pag-aralan. Meow! Sana mag-enjoy kayo sa pagbuo ng inyong research topic gamit ang lesson na ito. Tara na't simulan na natin ang lesson. Meow! Meow! Bago kayo magsimula ng inyong research, dapat alam ninyo kung anong specific area o field ang gusto nyong pag-aralan. At kung ano ba talaga ang problema na kailangan nyong i-resolba sa area na napili ninyo. Meow! Sa pamamagitan nito, makakabuo kayo ng research topic na suwak sa panlasa nyo bilang researchers. At practical para sa mga makakabasa ng study nyo. Meow! Pero, ano-ano nga ba ang mga steps na kailangan gawin para makapili tayo ng magandang research topic? Meow! Una, brainstorm for ideas. Ang unang iisipin nyo, ano ba yung area or field na gusto nyo talagang pag-aralan? Meow! Yun bang nakot yung attention nyo as a researchers? Yun bang interesado talaga kayo? Mula doon, pag-uusapan nyo na ng mga groupmates mo yung mga possible topics na related doon sa field na napili nyo. Meow! Meron ba kayong particular issue na gustong pag-aralan? Na gusto nyong bigyan ng linaw? O problema na gusto nyong bigyan ng solusyon? Meow! As much as possible, sikapin ninyo na maging original. Iwasan ang mga topic na well-browsed na o masyado ng gasgas. Meaning, marami nang nakapag-research. Meow! Try mo naman yung mga unexplored topics. Meow! Makakatulong din kung maglilista kayo ng mga keywords na makakatulong para madali kayong makabuo ng research topic. Ganun ang brainstorming. As a group, magpapalitan kayo ng ideas nang sa ganun, masort out ninyo yung topic na related sa lahat ng members ng grupo nyo. Meow! Hindi pwedeng interest lang ng iilan. Dapat lahat. Kasi lahat kayo gagawa sa research na yan. Meow! Pangalawa, read general background information. Mahalaga ito. Para nang sa ganun, ay magkaroon kayo ng mas malinaw na perspective o ideas sa topic na napili ninyo. Mas marami kayong alam sa topic nyo, mas makakapag-decide kayo sa specific focus na gusto nyo talagang pag-aralan. Meow! Also, malalaman nyo din kung meron na bang ibang researchers na nakapag-focus sa same topic na gagawin ninyo. From that,
pwede nyo yung gawing pattern. O kaya, pwede kayong mag-adjust. O kaya naman, pwede nyong gawing target topic yung topic na hindi nagawang pag-aralan ng mga nauna sa inyo. Ang tawag doon ay research gap. Bawal ang tamad magbasa. Meow! Pangatlo, focus on your topic. Lagi niyong tatandaan ng SMART. S stands for specific. Dapat may focus. Hindi sobrang lawak para nang sa ganon, hindi nakakalito. Meow! M stands for measurable. Dapat malinaw ang mga kriteria o pamantayan na gusto mong tignan sa research mo. Meow! A stands for achievable or attainable. Kaya nyo ba yan gawin as a students? Baka naman wala kayong available resources, mahirap yon. Dapat within your reach as spectrum ng research ninyo. Meow! R stands for realistic. Makatotohanan ba yung iniisip mong topic? Practical ba? Kasi kung hindi, bakit mo gagawin? Meow! T stands for time bound. Kaya mo ba yan tapusin given ang oras na meron ka? O baka naman aabutin pa yan ng ilang taon? Aba, mag-isip-isip ka na. Meow! At para magawa lahat ng to, nararapat lamang na matuto tayong i-narrow down ang topic na gusto nating pag-aralan. Meow! Magagawa lang yun sa pamamagitan ng pagsagot sa 5 W's. Ang what, who, when, where, and why. Halimbawa nito, ang topic na napili natin is about COVID-19. Meow! Pero kung mapapansin nyo, napakalawak pa nun. Meow! Kaya naman kailangan nating mas palitin pa ang focus ng study nang sa ganon ay hindi tayo magkakaroon ng kalituan. Meow! So at this point, we are going to choose the health measures in preventing COVID-19 infections. Pagkatapos natin gawin ito, sasagutan na natin yung 5 W's. Ang what, when, where, who, and why. The first is who. Which of the following respondents' profile you want to focus on? Actually, hindi lang naman yan. Marami pang pwedeng pagpilian. So at this point, ang gusto ko ay occupation. The next question is what? What preventive measures against COVID-19 that you want to emphasize? Washing hands regularly, physical distancing, wearing face mask, avoid unnecessary chatting. Meow! Pipiliin natin is about physical distancing. When? What age group you want to concentrate on? Middle age, teenager, late adolescent, adult. Ang pipiliin natin is adult. Meow! Where? Where are you planning to conduct your research? At this point, malaya naman kayo makakapili kung saan nyo gustong i-conduct yung research nyo. Make sure lamang na meron kayong sapat na dahilan bakit nyo pinili yung lugar na yon as your target research lokal. Meow! And the final question is, why? You have to evaluate your reason in conducting the research. Meow! At this point, there are 4 choices. To know the cause, to know the treatment, to know the outcome, to know the consequences. Ang pipiliin natin is to know the outcome o yung kalalabasan. Pagkatapos natin sagutin tong 5 to, makukuha na natin ang ating proposed research topic. And that is effectiveness of physical distancing in preventing COVID-19 infections among adult workers at Batasan Hills, Quezon City. Meow! At kung hihimay-himay nating mabuti, nandito na lahat. Yung research topic na napili natin at yung sagot natin sa 5 W's. Tignan niyong mabuti. Meow! Ang galing, di ba?
Example number 2. Again, COVID-19. Pero iba naman ang focus natin. Ipagpalagay natin na yung mga serious symptoms of COVID-19. Meow! Again, we are going to answer the 5 W's. And at this point, the first one is who? Which of the following respondents' profile you want to focus on? Baguhin naman natin. Gawin natin economic status o yung antas ng pamumuhay. Meow! The next question is what? What serious COVID-19 symptoms that you want to emphasize? Shortness of breath, chest pain, loss of speech, loss of movements. Ang pipiliin natin is shortness of breath. Meow! The next question is when. What age group you want to concentrate on? Middle age, teenager, late adolescent, adult. Ang pipiliin ko is adult. Most particularly, yung mga senior citizen. Meow! Where? Again, malaya kayo. Pero at this point, dapat meron kayong sapat na dahilan. Meow! Kung kaya naman, ang pinili ko ay Quezon City. Dahil alam naman natin na ang Quezon City ang isa sa mga pinaka-nangunguna pagdating sa kaso ng COVID-19. Meow! Why? At this point, you are going to evaluate your reason. Why do you want to conduct this research? There are several choices. To know the cause, to know the treatment, to know the outcome, to know the consequences. Kanina, ang pinili natin to know the outcome o yung kalalabasan. Ngayon naman, ang pipiliin natin is to know the treatment. Meow! Therefore, after answering the 5 W's, we have now the proposed research topic, and that is again, himay-himayin natin para makita natin lahat ng sinagot natin kanina. Yan. Example number 3. Paulit-ulit lang naman kung tutusin. Kailangan lang talaga ng practice. At this point, ang topic naman natin is about online games. Meow! Online games and its relation to studying o pag-aaral. Meow! The first question, who? Who are your target respondents? Teachers? Students? School administrators? Parents? Pagpalagay natin ang pipiliin natin is students. Meow! What? What specific dimension of studying are you most interested in? Academic performance? Student engagement? Study habits? Social interactions? Pagpalagay natin ang pipiliin natin is about study habits. Meow! When? What education level you want to focus on? Elementary, junior high school, senior high school, college. Meow! The next question is where? Again, malaya kayo, but you must have the reason why. Bakit nyo pinili ang lugar na yon as your research lokal? Meow! And the last question is why? Again, you have to evaluate yourselves. You have to evaluate your intention. Ano ba ang gusto nyong makita? Ano ba ang gusto nyong malaman? To know the cause o yung dahilan? To know the treatment o yung mga posibleng solusyon? To know the outcome, yung posibleng kalabasan? Or to know the consequences, ano yung mga pwedeng mangyari? Ipagpalagay natin na ang pipiliin natin is to know the consequences. Therefore, we have our proposed research topic. And that is effects of online games on study habits among junior high school students at Batasan Hills National High School. Meow! Again, kung hihimay-himay nating mabuti, nandito na lahat ng gusto nating makita. So, kailangan nyo lang pag-isipang mabuti kung ano ang mga isasagot sa 5 W's nang sa ganun ay hindi kayo magkakamali sa pagbuo ng inyong research topic.
Pero may mga pagkakataon na hindi sumusunod sa 5 Ws ang pagbuo ng research topic. Lalo na kung ang topic mo ay walang kinalaman sa tao. For example, ang topic mo is about solar panel. Ngayon, what particular aspect in solar panel that you want to focus on? Meow! Let's say, improvising solar panel. Meow! Ngayon, the next question is what? What improvised method are you planning to use? Glass, copper sheets, or tin? At this point, pipiliin ko ay glass. Meow! Another question ng what? What type of glass are you planning to use for improvised solar panels? Silicate glass, solar glass, coated glass. Ang pipiliin natin ngayon ay silicate glass. Meow! Why do you want to conduct this research? To know the cause? To know the treatment? To know the outcome? To know the consequences? Ulit, pipiliin natin yung to know the outcome. And then we have our proposed research topic. Effectiveness of common glasses as method of improvised solar panel. Again, nandyan yung mga sinagot natin kanina. And for the last example, meow! Hindi siya sumusunod sa 5 Ws. Pero effective din na paraan upang nang sa ganun ay makabuo ka ng iyong sariling proposed research topic. Meow! The first one is a very broad topic. At this point, love and youth. Meow! The next one is still broad topic. Mas maliit but still malawak pa rin. The youth and the expression of love. Meow! The next one is limited. Mas maliit siya kumpara kanina but still limitado yung mga information na pwede nating makuha. And at this point, the example is the ways of Filipino youth in expressing love. Meow! Therefore, we have now our proposed research topic, and that is Filipino youth on ways, a quantitative study on the expression of love. Meow! Kung mapapansin nyo, mas mahirap to ng konti kanina but still effective way para nang sa ganun ay makahanap tayo ng ating proposed research topic. Ngayon, ang ating proposed research topic ay temporarily pwede nating tawaging working research title. Ibig sabihin, nakapaloob na sa title na to lahat ng gagawin natin sa ating research. But still, there are room for changes. That's why tinatawag siyang working title. Why? Kasi pwede pa siyang magbago. Meow! Iba ang working title sa final title. Ang final title ay magagawa mo lamang once na ikaw ay tapos na sa mismong research. Meow! Yun naman ang susunod nating pag-aaralan. Dito na nagtatapos ang ating lesson. Meow! Oh, Doc, andyan ka na pala. Oo, katatapos ko lang sa ginagawa kong pagbuo sa topic ng susunod kong research. Katatapos ko lang turuan ng mga students mo, Doc. Meow! Talaga ba? Naku, pasensya na kayo. Di ko na kayo naasikaso. Busy lang talaga. Kamusta naman? Okay naman, Doc. Yakang-yaka. Meow! Muli, kami ay nagpapasalamat sa patuloy niyong panonood ng mga lessons namin. Sana ay marami kayong natutunan. Maraming salamat. Meow!